Magandang gabi, welcome sa Pampatulog Stories. Kung naghahanap ka ng tahimik na sandali, ng kuwentong marahan ng daloy, at mga salitang yayakap sa puso mo, nandito ka sa tamang pahina ng gabi. Ngayong gabi, samahan natin si Kuya Roland, isang tour guide sa Bohol. Isang taong simple lang ang buhay, pero puno ng kwento. Isang lakbay na puno ng tanawin, halakhakat mga tahimik na aral. Huminga ng malalim, ihanda ang sarili sa isang kwentong magaan, payapa, at marahang dadalhin ka sa gitna ng mga burol, ilog, at alaala. Isang kwentong pampatulog para sa iyong mapayapang pahinga. Maaga pa lang, gising na si Kuya Roland. Tahimik pa ang paligid, malamig pa ang hangin. Ang langit ay kulay kahel at rosas, parang dahan-dahang gumigising kasama niya. Humigop siya ng mainit na kape habang nakaupo sa kahoy na upuan sa tapat ng kanyang bahay. Mula roon, tanaw niya ang mga puno ng niyog na sumasayaw sa simoy ng hangin. Panibagong araw na naman, bulong niya sa sarili sabay ngiti. Tour guide si Kuya Roland sa Bohol. Sa araw-araw, iba-ibang turista ang nakikilala niya. Minsan masayahin, minsan tahimik. Pero lahat sila ay may isang layunin. Makita ang ganda ng Bohol. At tungkulin ni Kuya Roland na ipakita ito sa pinakamakulay at masayang paraan. Nakahanda na ang kanyang motor. May basket ng bottled water, extra towel, at booklet ng mga kasaysayan ng lugar. Palaging handa si Kuya Roland, parang scout, pero may halong kwelang tito. Pagsapit ng 8:00, nasa meeting point na siya, sa isang maliit na plaza malapit sa simbahan. Habang hinihintay ang kanyang mga bisita, napansin niyang may batang lalaking naglalaro sa gilid ng bangketa. Ala, si Junjun pala yun. Masayang bati ni Kuya Roland. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka ba papasok sa klase? Ngumiti si Junjun at kumaway. Wala pong pasok, kuya. Fiesta po sa barangay namin. Tumawa si Roland. Ay, oo nga pala. Kaya pala may banderitas. Sabihin mo sa nanay mo, dadalaw ako minsan ha. Baka may lechon. Maya-maya, dumating na ang grupo ng turista. Isang mag-anak mula sa Maynila. May 3 anak na lahat ay excited at may kanya-kanyang hawak na cellphone at camera. Good morning po, bati ni Kuya Roland, sabay alok ng tubig. Ako po si Roland at ngayong araw, ako ang magiging tour guide nyo. Ready na po ba kayo para sa isang bonggang adventure? Napangiti ang mga magulang. Yes! Excited na sila, lalo na sa Chocolate Hills. Sige po, tara na, sagot ni Roland. Pero bago tayo dumiretso ron, dadaan muna tayo sa isang secret spot. Hindi ito laging pinupuntahan ng turista. Pero pag nakita nyo, wow! Talaga kayo! Habang bumibiyahe sa minivan, nagkwentuhan sila. Si Roland ay mahusay magpatawa. Ginagawa niyang parang laro ang kwento ng mga lugar. May hugot, may tula, may kaunting sound effects paminsan. Alam niyo ba, sabi niya habang tinuturo ang bundok, may alamat tungkol dyan. Sabi nila, dati raw may higanteng umiyak dahil iniwan siya ng kanyang iniibig. Ang bawat patak ng luha niya naging burol. Kuya, bakit may isang burol na sobrang taas kaysa sa iba? Tanong ng bunso. Yun? Yun ang burol ng kanyang last teardrop. Sabay tawa. Tumawa rin ang buong pamilya. Ang ina napailing. Ay, Kuya Roland, ang kulit mo. Pagdating sa tinatawag niyang secret spot, bumaba sila at naglakad papunta sa isang mataas na bahagi ng burol. Doon, may maliit na view deck kung saan tanaw ang karamihan ng Chocolate Hills. Pero walang gaanong tao. Tahimik, maaliwalas, at kakaiba ang pakiramdam. Wow, bulong ng ama. Parang painting.
Dito po ako madalas tumambay kapag gusto kong mag-isip, sabi ni Roland. Minsan kasi, kahit tour guide ako, kailangan ko rin ng tour sa loob ng puso ko. Tahimik sandali ang lahat. Hangin, langit, mga burol na tila alon sa lupa. At sa gitna ng katahimikan, nagsalita ang bunso. Kuya Roland, gusto ko po maging tour guide kagaya nyo. Napangiti si Kuya Roland. Talaga? Aba, simulan mo na ngayon. Pag nakita mo yung tarsier mamaya, ikaw ang magpapaliwanag ha. Game, sagot ng bata, sabay taas ng kamay. Sa pagbaba nila mula sa view deck, sumigaw si Junjun mula sa ilalim. Kuya Roland, daan kayo sa bahay namin mamaya. May lechon talaga. Talaga ba? Sagot ni Roland. Sige, ipagtabi mo ako ha. Okay team. Masiglang sabi ni Kuya Roland habang pinalalakad ang grupo sa trail papunta sa viewing deck ng Chocolate Hills. Ihanda ang inyong mga mata at camera. Bibilang ako ng 3 at sabay tayong wow. Kuya, scripted yan ha? Natatawang sabi ng tatay. Hindi po. Totoong totoo. Kaya ready na po ba kayo? Ready, sagot ng mga bata. 1, 2, 3. Sabay-sabay silang sumilip sa gilid ng platform. Sa harapan nila, daan-daan burol ang tanaw, hugis tsokolate, at tila mga alon na natulog sa gitna ng lupa. Wow! Bulong ng ina. Ang dami po kuya, sigaw ng pangalawang anak. Tinanong ko minsan yan kay lola ko, kwento ni Roland. Sabi niya, galing daw sa duwende. Naglaro raw sila ng putik nung isang gabi. Di nila alam na tuyo kinabukasan. Tumawa ang pamilya. Kuya, pag umulan, natutunaw ba sila? Tanong ng bunso. Hindi naman, kasi yung duwende, may roof tile sa taas. Sabay ngiting pilyo ni Roland. Joke lang. Matapos ang ilang picture-picture, selfie, at group pic na may pa-jump shot pa, bumalik sila sa van para sa susunod na destinasyon, ang Butterfly Garden. Sa biyahe, patuloy ang kwento ni Kuya Roland. Hindi siya nakakapagod pakinggan. Parang kausap mong matalik na kaibigan habang nagro-road trip. Dati po, ako ang tagapagbenta ng suman sa pier, kwento niya. Bata pa ako noon. Maliliit na kahon ang hawak ko. Tapos isisigaw ko, suman, 3 piso lang. Ang sipag mo pala kuya, sabi ng tatay. Wala po kasi akong choice, sagot ni Roland. Pero hindi ako nagrereklamo. Kasi kahit mahirap, masarap ang buhay na may kwento. Pagdating sa Butterfly Garden, sinalubong sila ng masayahing caretaker na nag-aalaga ng mga paro-paro. Pinayagan ng mga bata na maghawak ng malalaking butterfly na may matingkad na pakpak. Lokma, sigaw ng panganay, para akong fairy. Ako, dragonfly, dagdag ng bunso, habang tawa ng tawa. Si Kuya Roland, may hawak ring butterfly. Ang sabi nila, kapag may dumapo na paru-paro sa kamay mo, may good luck kang parating. Pagkasabi niya, isang maliit na paru-paro ang dumapo sa kamay ng ina. Uy ma, ikaw raw ang swertihin, sabi ng mga anak. Ngumiti ang nanay at biglang naging tahimik. Tila may iniisip. Maya-maya ay nagbuntong hininga siya at nagsabing, baka ito na ang sagot sa dasal ko. Tahimik si Roland sandali. Hindi na siya nagtanong. Minsan, sapat na ang pakikinig. Pagkatapos ng Butterfly Garden, nagtungo sila sa isang lumang simbahan. Walang masyadong turista. Tahimik. May tumutugtog ng gitara sa malayo. Sa loob ng simbahan, malamig ang hangin. Namumuo ang katahimikan sa bawat hakbang nila. Ako po, dito ako bininyagan, bulong ni Kuya Roland. Ang lola ko, dito rin daw ikinasal. Minsan, sumasama ako sa choir, kahit laging sintonado. Tumawa ang tatay. Di wow, kuya.
Naglakad sila papunta sa gilid ng simbahan kung saan may maliit na balon. Ipinakita ni Roland ang ukit sa bato, pangalan ng mga taong tumulong sa pagtatayo ng simbahan. Kapag gusto niyo pong bumalik sa Bohol, isulat niyo ang pangalan niyo rito gamit ang daliri at mag-wish, ani Kuya Roland. Ganyan ba talaga rito? Tanong ng ina. Hindi po, imbento ko lang yan. Sabay tawa ni Roland, pero effective, sabi ng puso ko. Pagsapit ng tanghali, nagtungo sila sa isang karinderya malapit sa dagat. May silong na pawid, may inihaw na isda, sinugba na baboy, sinigang na hipon. Sa paligid, may hangin na may amoy alat at mga alon na tila kumakanta. Kuya Roland, sabi ng panganay habang kumakain, masaya po ba talaga ang pagiging tour guide? Napaisip si Roland. Masaya, sagot niya. Kahit paulit-ulit ang mga lugar, hindi na uulit ang kwento. Iba-iba ang bisita, iba-iba ang tawa, iba-iba ang tanong. Para kang may bagong adventure araw-araw. Gusto ko po yan, sabi ng bata. Tandaan mo, dagdag ni Roland, ang pinakamagandang tanawin, hindi lang sa lugar, kundi sa mga taong nakakasama mo sa paglalakbay. Sa huling bahagi ng araw, sumakay sila sa van pabalik sa resort. Lahat ay tahimik, pagod pero masaya. Nakatanaw sa bintana habang lumulubog ang araw. At si Kuya Roland, nakatitig sa likod ng rearview mirror, tahimik na nakangiti. Bukas, bulong niya sa sarili. Panibagong kwento na naman. Maaga ulit ang gising ni Kuya Roland kinabukasan. Ang araw ay dahan-dahang sumisilip mula sa likod ng mga burol. Tahimik ang paligid. Maririnig lang ang huni ng mga ibon at ang kaluskos ng hangin sa mga dahon. Habang hinihintay ang pamilya, umupo si Roland sa isang upuang kahoy malapit sa puno ng mangga. Hawak niya ang maliit na notebook na ginagamit niya para magsulat ng mga naisip na kwento. Isinulat niya, minsan, hindi mo kailangan sumigaw para marinig. Minsan, ang katahimikan ng pinakamatibay na salita. Napangiti siya. Malalim, pero totoo. Pagdating ng mga turista, sinimulan na nila ang kanilang bagong adventure. Okay team, sabi ni Roland habang nagmamaneho. Ngayon, makikilala nyo na ang isa sa pinakakakaibang hayop sa buong mundo, ang tarsier. Yung may malalaking mata, di ba kuya? Tanong ng panganay. Tama, pero tandaan, hindi sila pwede hipuin. Mabilis silang ma-stress. Parang tayo rin kapag walang kape sa umaga. Tumawa ang mga bata. Pagdating sa Tarsier Sanctuary, mas tahimik ang lugar kumpara kahapon. Mataas ang mga puno, malamig ang simoy ng hangin. Parang bulong ng kalikasan ang bawat galaw. Dahan-dahan silang naglakad sa loob ng sanctuary, kasunod ng isang caretaker. Dito lang po tayo sa gilid, paalala ng caretaker. Bawal po ang flash, bawal ang maingay. Tulog po kasi sila sa araw. Tahimik ang lahat. Nagtataka ang mga bata. Napatingin sila sa mga sangha. At doon, nakita nila ang isang munting tarsier. Malaki ang mata, maliit ang katawan, parang kasya sa palad. Ang cute, bulong ng bunso. Parang laruan, sabi ng pangalawa. Pero buhay na buhay, dagdag ni Roland, at may sarili ring mundo. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Habang nagmamasid sa paligid, naalala ni Roland ang sarili noong bata pa siya. Madalas siyang mag-isa sa bakuran. Pinapanood ang mga langgam, ibon, at mga tipaklong. Tahimik siyang bata. Hindi pala salita. Pero ngayon, siya na ang nagsasalita araw-araw. Alam niyo, sabi niya sa pamilya habang naglalakad, dati, mahiyain ako. Takot akong kumausap ng tao. Takot akong magkamali. Talaga kuya? Tanong ng nanay. Opo.
Pero may isang matandang lalaki, lolo ng kaibigan ko, na nagsabi sa akin, kapag alam mong totoo ang sinasabi mo, huwag kang matakot kasi may taong naghihintay makarinig niyan. Tahimik ang lahat. Tila ba sumabay ang hangin sa bigat ng kanyang salita. Pagkatapos ng tour, naupo sila sa isang bench sa ilalim ng puno. Humigop ng malamig na buko juice. May ibon sa sanga na tila kumakanta. Walang cellphone. Walang ingay. Tahimik lang. Ang sarap po ng ganito, sabi ng tatay. Tahimik. Simple, parang hindi mo kailangang magmadali. Dagdag ng ina. Yan po ang magic ng Bohol, ani Roland. Parang sinasabi ng kalikasan na huminga ka muna. Bago sila umalis, binigyan ng caretaker si Roland ng isang maliit na kahoy na palawit na hugis tarsier. Ito, regalo namin sa'yo. Lagi kang masigasig magdala ng turista rito, sabi ng matanda. Maraming salamat po. Aalagaan ko ito, sagot ni Roland. Sa van pa uwi, himbing na natulog ang mga bata. Magkahawak kamay ang mga magulang habang nakatanaw sa labas. At si Kuya Roland, tahimik lang sa upuan sa harap. Hawak ang maliit na palawit sa kanyang palad. Sa loob-loob niya, tahimik nga ang araw, pero punong-puno ng kwento. Minsan, ang pinakatahimik ay ang may pinakamaraming sinasabi. Mainit na ang araw nang bumiyahe sila mula Tarsier Sanctuary papunta sa lumang bahagi ng bayan. Dumaan sila sa makikitid na daan. May mga bahay na gawa sa kahoy at kapis, at sa mga bakuran na may nakasampay na damit at tumatawang mga bata. Kuya Roland, tanong ng nanay habang sumisilip sa bintana. Dito ka ba talaga lumaki? Opo, sagot niya. Diyan po sa kanto banda, may bahay kaming maliit. Hanggang ngayon, nandun pa rin si Lola Sita. Siya ang nagpalaki sa akin. Naku, siguro ang saya ng kabataan mo rito. Masaya po, kahit minsan, hindi madali. Huminto sila sa tapat ng lumang simbahan. Puting-puti ang harapan. Matanda na ang mga bato, pero matatag pa rin. Sa gilid nito, may maliit na parke kung saan may mga nakaupong matatanda na tila laging nandoon. Ito po ang simbahan ng bayan, paliwanag ni Kuya Roland. Dito rin araw-araw nagdarasal si Lola noon. Lagi niyang sinasabi, kahit hindi daw kita ang Diyos, maririnig ka niya. Tahimik silang pumasok sa simbahan. Sa loob, malamig. Tahimik. Amoy kandila at kahoy. Lumuhod si Roland sandali. Di man siya nagsalita. Mararamdaman mong may laman ang kanyang dasal. Sa labas, may lumapit na matandang babae. Uy, ikaw ba si Roland? Tanong niya. Opo, Tia Ludi. Kayo pala yan. Masayang bati ni Roland. Aba, tour guide ka na ngayon, ha? Hindi ka na yung batang nagbebenta ng suman dati. Buhay pa rin po ang suman, pero may dagdag na kwento na po ngayon. Tumawa ang matanda. Sumunod nilang pinuntahan ang lumang heritage house. Isang malaking bahay na may balkonahe, antigong muebles, at makalumang pintura. Dati pong bahay ito ng pamilyang may-ari ng asukarera, sabi ni Roland. Pero ngayon, open na sa publiko. Tingnan niyo po itong kwarto. Sa isang silid, may luma at malambot na kama. May sulat sa lumang typewriter at litrato ng babaeng nakabaro at saya. Siya po si Maria, paliwanag ni Roland. Sabi sa kwento, iniwan daw siya ng kanyang kasintahan para magtrabaho sa Maynila. Pero araw-araw, nagsusulat siya ng liham. Hanggang ngayon, di raw siya nag-asawa. Inilaan niya ang buhay niya sa pagtuturo sa mga batang taga-baryo. Oh, ang lungkot, pero ang ganda ng kwento, bulong ng panganay. Marami pong ganyang kwento sa Bohol. Mapagmahal, matatag, tahimik pero totoo. Pagsapit ng tanghali, tinanong ni Roland, gutom na ba kayo?
Sabay-sabay ang sagot. Oo, kuya. Perfect. Dadaan tayo sa isang paborito kong karinderya. Di ito sosyal pero siguradong masarap. Dinala sila ni Kuya Roland sa isang maliit na kainan sa tabing dagat. May pawid ang bubong. May upo ang kawayan. Sa harap nila, ang dagat ay kumikislap sa ilalim ng araw at ang alon ay marahang humahalik sa buhangin. Naghain ng tindera ng sinugbang isda, kinilaw, barbecue, at kanin na may sausawang toyo at kalamansi. Kuya Roland, dito ka rin ba kumakain? Tanong ng tatay. Opo, lalo na pag gusto kong mapayapa ang utak ko. Habang kumakain, nagkwentuhan sila. Pinag-usapan ng pagkakaiba ng buhay sa Maynila at sa probinsya. Ang ingay sa lungsod, ang traffic, ang laging pagmamadali. Dito, sabi ni Roland, parang humihinga ng malalim ang araw. Biglang may batang naglalako ng banig. Banig po, gawa sa dahon ng pandan. Uy, si Kiko yan, sabi ni Roland. Ako rin, ganyan din dati. Palaboy-laboy. Bit-bit ang paninda. Lumapit si Kiko kay Roland. Kuya, gusto niyo po? Siyempre naman, paisa nga. Pinili ni Roland ang banig at iniabot ito sa bunso. Para sa'yo. Sa susunod, pag bumalik kayo, iyan ang gamitin yung banig sa picnic. Salamat po, Kuya Roland. Tuwang-tuwang sagot ng bata. Pagkatapos ng tanghalian, naupo sila sa baybayin. Nakaapak ang mga paa sa buhangin. Pinapanood ang alon, tahimik, walang usapan. Pero ramdam ang koneksyon. Salamat Kuya Roland, bulong ng ina. Bakit po? Tanong niya. Hindi lang namin nakita ang Bohol. Nakita rin namin ang buhay mo. Napangiti si Roland. Hinayaan niyang umihip ang hangin sa kanyang mukha at sa puso niya. Alam niyang isa na namang araw ang nagtagumpay. Hindi dahil sa ganda ng tanawin, kundi dahil sa tunay na kwento sa likod ng bawat paglalakbay. Pagsapit ng hapon, nagtungo na sila sa isa sa pinaka-inaabangang bahagi ng kanilang tour, ang Lobok River Cruise. Dito, ang tahimik na ilog ay naging sentro ng kasiyahan at kultura, kung saan sabay ang tanawin, tugtugan, at pagkain sa isang kakaibang karanasan. Medyo maraming tao ngayon, ani Kuya Roland, habang inilalakad sila sa docking area. Sa paligid, may mahabang pila ng mga turista. May mga pamilya, magkaibigang nagtatawanan, at ilang dayuhang mukhang sabik sa ilog adventure. Pero dahil maaga nang nagpabook si Kuya Roland, hindi na nila kailangang pumila ng matagal. Heto po ang ticket natin, wika niya, sabay abot sa staff. Diretso na po tayo sa bangka. Pag-akyat nila sa floating restaurant, bumungad agad ang mga lamesang puno ng pagkaing lokal. May humba, pansit, inihaw na isda, at ilang putahe na hindi nila agad nakilala, pero maaamoy mong bagong luto. May mga dessert din gaya ng puto, kutsinta, at biko. Bagamat simple lang ang pagkain, sapat ito upang mapunan ng tiyan habang tinatamasa ang biyahe. Umandar na ang bangka, mabagal at banayad. Habang lumulutang sa emerald na tubig ng Lobok River, ang paligid ay tila naging isang malaking obra. Mga punong nakayuko sa ilog, mga halamang gumagaapang at simoy ng hangin na dumahdampi sa pisngi. Habang kumakain sila, biglang tumigil ang bangka sa isang floating platform. Sa itaas, may mga bata at matatanda na nakabarong at saya at sabay-sabay na umaawit ng kundiman, sumasayaw ng tinikling. Ang kanilang mga ngiti ay kasing aliwalas ng ilog. May maliit na basket para sa donasyon, pero walang pilitan. Ang ganda naman nito, bulong ng ina habang nakangiting pinapanood ang palabas. Opo, ito po ang paborito kong parte,
Sabay kuha ni Kuya Roland ng litrato para sa kanila. Nakakagaan ng loob, di po ba? Patuloy ang biyahe, at sa bawat sandali ay ramdam ang kapayapaan. Kahit maraming turista, maayos ang takbo ng lahat. May staff na laging nakangiti at may security rin na nakabantay. Pagkatapos ng cruise, bumaba sila sa dulo kung saan may mga tindahan ng souvenir at merienda. May keychain, panig, peanut kisses at malamig na buko juice. Habang papalayo sila, muling nilingon ng ama ang ilog. Parang gusto kong balikan ito, sabi niya. Ngumiti si Kuya Roland. Basta po sa susunod, mas maganda kong sunset cruise. Mas tahimik, mas nakaka-relax. Tapos may firefly watching pa kung gusto nyo. Napatingin ng lahat sa isa't isa. Parang nagkaisa ang isip, babalik sila. Nagpaalam na si Roland sa bangkero. Salamat po, Mang Nestor. Tuloy-tuloy lang, Roland, sagot ng matanda. Marami kang napapasaya. Di lang nila alam. Habang binabaybay nila ang daan pa uwi, tahimik pa rin ang van. Pero hindi ito mabigat na katahimikan. Ito ay masarap. Mainit. Parang kumot na yumayakap sa lamig ng dapit hapon. Ang mga bata, nakapikit. Ang mga magulang, nakangiti. At si Kuya Roland, nakatingin sa salamin. Sa sarili niyang mata, nakita niya ang kanyang refleksyon simple, kalmado at payapa. At sa loob-loob niya, tahimik niyang sinabi, ang ilog ay hindi naghahabol. Hindi rin ito tumitigil. Basta dumadaloy lang. Ganyan din siguro dapat ang buhay. Muling dumaan ang van sa mga daang pamilyar. Nakita nila ang mga lugar na pinuntahan nila kahapon. Ang Chocolate Hills sa malayo. Ang maliit na tindahan ng peanut kisses. At ang daang nilakaran nila papunta sa ilog. Tahimik ang lahat sa loob ng sasakyan. Kuya Roland, mahinang tawag ng bunso mula sa likuran. Oh, bakit? Tanong niya, lumingon at ngumiti. Pwede po ba kayong sumama sa amin pa uwi? Napangiti si Roland. Gusto ko sana, pero trabaho ko dito. Dito ako kailangan. Babalik po kami, sabat ng panganay. Dapat nandito pa rin kayo, ha? Tumangulang si Roland. Kahit hindi kayo bumalik, dala nyo na ang buhol sa puso nyo. Pagdating sa pier, naghihintay na ang barko pa Cebu. Ang mga pamilya ay nagsisimula ng bumaba sa van. Bit-bit ang mga pasalubong, bag, at mga alaala. Habang inaayos ni Roland ang mga gamit sa kariton, lumapit ang tatay. Maraming salamat, Roland, sabi niya. Hindi lang bakasyon ang naranasan namin. Parang mas malalim pa. Ngumiti si Roland. Ganun talaga minsan ang biyahe. Akala mo outing lang, pero pag-uwi mo, may nabago na sa loob mo. Bakit nga ba mahal mo pa rin gawin ito araw-araw? Tanong ng tatay. Tahimik ang sagot, sabi ni Roland. Araw-araw, may bago akong nakikilala. Bawat isa may kwento. At sa bawat kwento nila, may napupulot din ako para sa sarili ko. Pag-akyat ng pamilya sa bangka, kumaway ang mga bata kay Roland. Kumaway siya pabalik. Nang tumakbo na ang bangka palayo, nanatili siyang nakatayo sa pier. Pinapanood ang unti-unting paglabo ng silhueta ng barko sa kalagitnaan ng dagat. Tahimik na gabi. Si Roland ay nasa loob ng kubo niya, nagtitimpla ng mainit na tsokolate. Binuksan niya ang isang sobre. May larawan siya kasama ang pamilya sa Chocolate Hills. May simpleng sulat sa likod. Kuya Roland, maraming salamat. Salamat sa bawat tawa, kwento, at sandaling hindi namin malilimutan. Ikaw ang naging ilaw ng lakbay namin hanggang sa muli. Ngumiti siya. Inilagay ang larawan sa lumang kahon na puno ng ibang sulat at alaala ng mga nakaraang turista. Hindi niya kilala ang lahat ng dumaan sa kanyang buhay bilang tour guide. Pero bawat isa may iniwan sa kanya
Isang paalala kung bakit niya piniling manatili. Sa labas, maririnig ang mahinang hampas ng alon sa pampang. Sa likod ng katahimikan, may awit ng mga bituin, may bulong ng hangin, at may lambing ng alaala. At si Roland, habang iniinom ang kanyang tsokolate, tahimik na nagdasal, "Salamat Panginoon sa araw na ito, sa kwentong ito, sa buhay na ito." Ang bawat lakbay ay may dulo. At minsan, ang dulo ay hindi pa mamaalam, kundi isang paalala na kahit sa simpleng araw, may kwentong kay sarap balik-balikan. Salamat sa pagsama kay Kuya Roland at salamat sa pagpapaabot ng iyong gabi sa amin. Tapos na ang unang kwento, ngunit ang gabi ay may panibago pang lihim na ibubunyag. Tara, ililipat natin ang ating mga iniisip sa isa pang mundo ng mga pangarap. Ngayong gabi, samahan mo ako sa isang kwento ng 5 magkakaibigan, sina Migs, Marco, Ella, Tessa, at Rico, na nagpasya sa isang simpleng road trip para magpahinga, magtawa, at muling maramdaman ang saya sa maliliit na bagay. Isang biyahe na puno ng nakakatawang aberya, di inaasahang pagkakaibigan sa daan, at mga alaala na magpapaalala sa atin na minsan, ang hindi perpektong plano ang nagdadala ng pinakamasayang kwento. Kaya, ipikit mo na ang iyong mga mata at hayaang magsimula ang ating paglalakbay. Maagang gumising si Migs. Siya ang nag-aalaga ng kanilang lumang van na tila ba mas matanda pa kaysa sa kanila. Habang pinupunasan niya ang windshield, ngumiti siya. "Ready ka na ulit, buddy?" Bulong niya sa van. Parang kausap niya ito. Maya-maya, isa-isang dumating ang barkada. Si Marco, bit-bit ang malaking bag na punong-puno ng pagkain. "Huwag kayong mag-alala, hindi tayo magugutom," proud niyang sabi. Si Ella naman, may hawak na clipboard na puno ng itinerary. Planner siya ng grupo, pero kilala nila itong minsan. Nakakalimot. "Relax guys, I've got everything under control," confident niyang sabi, na para bang walang puwang para sa error. Kasunod si Tessa, laging may camera sa leeg. I swear, lahat documented. Kahit pag-ubo ni Migs, may picture. Biro niya. At huling dumating si Rico, ang joker. May dala siyang maliit na Bluetooth speaker. "Kung walang tugtog, walang biyahe," sigaw niya habang sumasayaw pa ng kaunti. Pagkasakay nila sa van, puno agad ng tawanan ng loob. Habang nagdadrive si Migs, nagpatugtog si Rico ng mga lumang kanta na biglang nagpasayaw sa lahat. Kahit wala sa tono si Marco, sumabay pa rin siya. "Tessa, Marco, parang nalulunod ang boses mo." Marco, "Excuse me, artistic yon." Rico, "Artistic? Mas parang traffic." At nagtawanan silang lahat. Ang hangin sa daan ay malamig at ang araw ay nagsisimula palang sumilip. Habang bumabaybay sila sa highway, tila ba wala silang iniisip na problema. Wala silang iniwanan kundi ang ingay ng syudad at ang bigat ng isang linggong trabaho. Pagkalipas ng ilang oras, napansin ni Marco ang isang maliit na tindahan sa gilid ng kalsada. "Guys, stop over tayo. May nakikita akong empanada." Migs, "Kakakain lang natin kanina." Marco, "Wala sa schedule ang gutom, Migs." Napahinto si Migs at bumaba sila lahat. Habang kumakain, napuno ang paligid ng tawanan at kulitan. Si Ella, nag-check ng kanilang itinerary habang nakatingin kay Marco. Ella, "Marco, kung sa pagkain lang tayo titigil, baka abutin tayo ng bukas bago makarating." Marco, "At least busog." Maging si Tessa ay di mapigilang kunan sila ng mga candid shots. Perfect. Kung may coffee table book ang road trip natin, ito ang cover. Muli silang sumakay sa van at nagpatuloy ang biyahe. Ang daan ay mahaba, pero magaan ang pakiramdam. Habang masaya silang nagbibiruan,
Biglang may kakaibang tunog na narinig si Migs mula sa van. Tok, 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 Migs. Guys, hindi normal yon. Huminto ang van sa tabi ng kalsada at doon nila napagtanto na may sira ang makina. Tahimik ang lahat sa loob ng ilang segundo hanggang sa biglang nagsalita si Rico. Good news, mga kaibigan. Libre tayong camping experience dito. Nagtawanan ng lahat kahit medyo kinakabahan. Bumaba si Migs at sinilip ang ilalim ng hood. Habang abala siya, si Marco naman ay naglabas ng chips. Kung stranded tayo, at least may pagkain. Ella, Marco, pwede bang hindi lahat ng problema kain ang solusyon? Marco, pwede, pero mas masarap kung meron. Habang naghihintay sila ng tulong, naglatag sila ng kumot sa damuhan at nagpiknik. Parang hindi sila stranded, para lang silang nag-stop over sa gitna ng kalikasan. Si Tessa nag-selfie pa kasama ang van. Caption: When life gives you car trouble, make it a photo shoot. At si Rico, syempre, may dagdag na banat. Kung sira na ito, pwede na nating itulak pabalik. Team building exercise. Nagtawanan silang lahat. At kahit medyo mahirap ang sitwasyon, tila ba naging mas masaya pa ito? Sa halip na mainis, tinanggap nila ang aberya bilang bahagi ng adventure. Dumating ang isang mekaniko matapos ang halos isang oras. Nagkuwentuhan sila tungkol sa mga nakakatawang alaala nila nung high school. Ang mga prank kay Ella, ang mga epic fail dance moves ni Migs, at ang isang beses na nalock si Marco sa sariling bahay na habang kumakain ng ice cream. Ang tawanan nila ay umalingaw-ngaw sa kalsada. Kahit ang mekaniko napapangiti. Migs, alam nyo, kahit may sira ang van, parang ito ang pinakamasayang stopover natin. Ella, tama. Hindi lahat ng delay masama. Minsan, mas nagiging memorable pa nga. At doon nila napagtanto na minsan, ang mga hindi planado, sila ang nagbibigay ng pinakamagandang alaala. Makalipas ang ilang oras, maayos na ulit ang van. Nagpasalamat sila sa mekaniko at muling nagpatuloy sa biyahe. Habang nagdadrive si Migs, nagsimula ng magdilim ang paligid at unti-unting naglabasan ang mga bituin. Si Tessa nakatingin sa bintana at mahina niyang sabi, alam nyo, ang ganda pala ng road trip kapag walang minamadali. Ang tahimik, ang payapa. Si Marco, kumakain pa rin ng chips, pero napangiti rin. Oo, lalo na kapag busog. Sabay tawa silang lahat. Hindi nila alam, ang susunod na twist ng biyahe nila ay mas magiging nakakatawa pa. Pagkatapos ng mahabang biyahe at isang hindi inaasahang stopover dahil sa pagkasira ng van, dumating din sa wakas ang barkada sa bayan na matagal na nilang gustong puntahan. Pagod man, punong-puno naman sila ng excitement. Habang papalapit sila sa hotel, nagsimula ng mag-usap-usap ang grupo. Marco, finally, beds, pillows, at breakfast buffet. Rico, mas excited ka pa yata sa pagkain kaysa sa mismong trip. Marco, hindi naman ako nagtatanggi. Tessa, ako basta may hot shower solved na. Ella, relax guys, lahat ito nakaplano. Reservation? Check. Comfort? Check. Zero stress? Double check. Napangiti si Migs habang nagmamaneho. Ella, buti na lang planner ka. Kung ako ang nag-book, baka sa tent lang tayo matulog. Rico, o sa van, isipin nyo na lang. Ultimate bonding. Nagkatawanan silang muli. Pero sa likod ng tawanan, may paparating na maliit na twist na hindi nila inaasahan. Pagdating nila sa hotel, agad silang pumunta sa front desk. Si Ella ang nauunang naglakad. Bit-bit ang kumpiyansa at ang printed itinerary na parang gold ticket. Receptionist,
Good evening po. Reservation name? Ella. Ella Ramirez. 2 nights, 5 people. Booked a week ago. Tinype ng receptionist ang pangalan at ilang segundo siyang tumigil. Receptionist. Ma'am, wala po kayong reservation dito. Natahimik ang buong barkada. Ella. Wait, what? Check niyo ulit. Ella. E-L-L-A. Ramirez. Receptionist. Yes po, ma'am. Pero wala po talaga. Hindi po na-confirm ang booking. Sabay-sabay silang napatingin kay Ella. Migs. Ella, naklik mo ba ang confirm button? Ella. Akala ko. Biglang sumingit si Rico. Well, kung wala tayong hotel, may van tayo. May upuan, may bintana. Complete package. Marco. Pwede rin akong magluto sa tabi ng van. Parang camping. Tessa. Guys, please lang. Huwag sa van. Sa halip na mainis, nagtawanan na lang sila. Kahit si Ella, na medyo nahihiya, napangiti na rin. Okay, my bad. Pero may plan B ako. Naghanap sila ng ibang hotel. Habang naglalakad sila sa bayan, may nadaanan silang maliit na inn na may karatulang vacancy. Hindi ito kasing ganda ng hotel na una nilang pinuntahan, pero may kakaibang charm ito. Parang bahay probinsya. Pumasok sila at sinalubong sila ng may-ari, si Aling Nena. Aling Nena. Ay mga anak, 5 guests. Sakto, may 2 kwarto pa ako. Ella. Perfect. Pwede po bang mag-check-in kami ngayon? Aling Nena. Oo naman. Pero medyo kailangan yung mag-adjust. Isa lang ang working na shower. Nagkatinginan sila. Tapos biglang natawa si Migs. Challenge accepted. Habang nag-aayos sila ng gamit, napansin ni Marco ang maliit na kusina sa inn. Marco. Guys, may lutuan dito. Pwede tayong magluto kaysa kumain sa labas. Rico. Great. Si Marco ang head chef. Tayo ang official taste testers. Nag-volunteer si Marco na magluto ng adobo gamit ang mga ingredients na binili nila sa kalapit na tindahan. Si Tessa, syempre, nakatutok sa pagkuha ng mga candid shots habang si Ella naman ay abalang nag-aayos ng mga kama. Tessa, look at this. Marco in his natural habitat, ang kusina. Marco, natural habitat? Parang documentary lang Rico, welcome to The Hungry Explorer, featuring Marco, the man who can turn any kitchen into a buffet. At nagtawanan sila habang kumakain ng adobo na ginawa ni Marco. Simple lang, pero sobrang saya nila. Parang naging mas memorable pa ang trip dahil hindi ito perpekto. Pagkatapos kumain, nagdesisyon silang maglakad-lakad sa plaza ng bayan. May maliit na night market doon, may nagbebenta ng street food, at may mga nag-aalok ng souvenirs. Si Tessa, bumili ng keychain na hugis van. Tessa, para maalala natin yung pagkasira ng van natin. Rico, at para maalala natin na may isa pang almost disaster. Si Ella, at ang fake reservation. Ella, hey, at least ngayon may kwento tayong ikukwento forever. Habang naglalakad sila, biglang umulan ng mahina. Sa halip na magtago, nagpasya silang maglakad sa ulan. May dalang payong si Migs, pero nagdesisyon siyang hindi na lang ito gamitin. Migs, minsan mas masarap maglakad sa ulan. Wala tayong minamadali. Ella, tama. At saka, ang sarap ng hangin dito. At sa ilalim ng ulan, habang nagtatawanan at nagkwekwentuhan, nakalimutan nila ang lahat ng stress na iniwan nila sa syudad. Pagbalik nila sa inn, nagkumpulan sila sa iisang kwarto. Nagkukwentuhan hanggang sa makatulog. Migs, guys, alam nyo, kahit hindi ito yung perfect na trip na nasa plano ni Ella, siguro ito ang kailangan natin. Ella, oo nga. Parang lahat ng mali naging tama.
Marco. Basta may pagkain, laging tama. Rico. At basta may tawanan, kahit saan pa tayo mapadpad, masaya pa rin. Napangiti si Tessa habang nakatingin sa kanila. Ito ang best trip ever. At bago sila nakatulog, isang bagay ang malinaw. Minsan, ang mga aberya ang nagdadala ng pinakamagandang alaala. Mataas na ang araw nang magising ang barkada kinaumagahan. Ang unang gumising ay si Migs, na agad na bumangon at binuksan ang bintana ng maliit na inn. Ang hangin ay malamig at may halong amoy ng bagong gising na bayan. Sa labas, rinig ang tilaok ng mga manok at mahinang kaluskos ng mga nag-aayos ng tindahan. Migs, gising na, mga inaantok, adventure day natin. Unti-unting nagmulat ang iba. Si Marco agad-agad na bumangon dahil may naamoy siyang nilulutong pandesal sa baba. Marco, amoy almusal. Let's go! Si Ella naman, nag-unat at nagpaalala sa lahat. Guys, maiksi lang ang oras natin. May itinerary pa tayo. Rico, Ella, pwede bang magpahinga ka muna kahit 5 minuto lang bago ka magplano ulit? Tessa, hayaan mo na Ella. Hindi siya Ella kapag hindi nag-i-itinerary. Nagkatawanan silang lahat bago bumaba para kumain. Sa maliit na dining area ng inn, sinalubong sila ni Aling Nena na may kasamang mainit na kape at tinapay. Aling Nena, ay mga anak, good morning. Kumain na kayo. Libre na yan. Dahil ang saya nyo kahapon. Para kayong nagdala ng liwanag dito. Migs, salamat po Aling Nena. Baka po dahil kay Marco. Kasi ang liwanag ng mukha niya kapag may pagkain. Marco, excuse me. Ito ang mukha ng isang masayang tao. Habang kumakain sila, nagkwentuhan tungkol sa plano ngayong araw. Hiking daw ang una. Tapos pupunta sila sa isang maliit na falls na sikat sa mga turista. Pero pagkalipas lamang ng 1 oras, habang nasa gitna sila ng daan papunta sa falls, biglang nagbago ang langit. Mula sa maaraw, unti-unti itong nagdilim at bumuhos ang ulan. Ella, oh no, hindi ito kasama sa itinerary. Rico, Ella, minsan kailangan mong tanggapin na ang ulan ay free add-on ng universe. Imbes na bumalik, nagdesisyon ng barkada na ituloy ang lakad. At habang binabagtas nila ang daan, kahit basa na ang kanilang mga damit, nagtatawanan lang sila. Tessa, maganda to sa pictures. Mix, maganda rin sa sipon. Marco, walang makakapigil sa atin. Kahit ulan, kahit baha, basta may pagkain sa bag ko. Naglabas si Marco ng tinapay mula sa kanyang backpack at sabay-sabay silang kumain habang naglalakad sa ulan. Sa halip na pumunta agad sa falls, napansin ni Migs ang isang maliit na kubo sa tabi ng kalsada. Doon sila sumilong pansamantala. May nakilala silang matandang lalaki na nagngangalang Mang Bert na nag-aalaga ng mga kambing. Mang Bert, anong ginagawa niyo rito sa ulan? Rico, Sir, bonding. Package deal po kasi ang ulan. Mang Bert, natatawa. Mga bata talaga. Halika, magpainit muna kayo dito. May kape ako. Tinanggap nila ang alok ni Mang Bert. Habang iniinom ang mainit na kape, nagkwentuhan sila tungkol sa buhay sa probinsya. Si Ella, na laging nakatutok sa plano, biglang napangiti at huminga ng malalim. Ella, hindi ko akalaing ganito kasarap ang walang plano. Migs, see? Sabi ko sa'yo, minsan kailangan lang mag-relax. At doon nila napagtanto na minsan, ang mga di inaasahang sandali ang nagbibigay ng pinakamasarap na alaala. Pagkatapos humupa ang ulan, nagpasya silang ituloy ang paglalakad patungo sa falls. Basang-basa man sila, masaya pa rin ang lahat. Pagdating nila sa falls, napanganga sila sa ganda nito.
Ang tubig ay bumabagsak mula sa mataas na bato at may bahaghari pang sumilip dahil sa tirik ng araw na muling nagpakita. Si Tessa agad naglabas ng kamera at nagsimulang kumuha ng litrato. Si Marco naman naglabas ng sandwich. Migs. Marco, seryoso? Dito na naman. Marco, anong gusto mo? Magpicturean natin ang gutom ko. Habang naglalaro sila sa tubig, biglang nagkaroon ng water fight. Tinapik ni Rico si Mix gamit ang malamig na tubig at nagtakbuhan silang parang mga bata. Tawa sila ng tawa at kahit basa, walang ininda. Ella, okay, this is officially my favorite part of the trip. Tessa, ako rin. Worth it ang bawat aberya. Habang papauwi sila pabalik sa inn, nakasakay sa van, tahimik muna ang lahat. Hindi dahil pagod lang sila, kundi dahil ninanamnam nila ang saya ng araw. Migs. Alam nyo, ang galing din no? Nasiraan tayo. Nawala ang hotel reservation. Inulan pa tayo. Pero bakit parang mas masaya? Rico, kasi nga, minsan yung hindi planado, yun ang the best. Marco, at kasi hindi tayo nagutom. Ella, natatawa. Fine, lesson learned. Next time, less planning, more living. Tahimik silang tumingin sa labas ng bintana. Pinapanood ang papalubog na araw. Sa bawat kulay ng langit, ramdam nila na ang road trip na ito ay hindi lang basta biyahe. Isa itong paalala na minsan, mas magaan ang buhay kapag tinatawanan mo ang bawat aberya. At sa gabing iyon, bago sila nakatulog, muling nagpasalamat si Mig sa simpleng biyahe kasama ang mga taong mahalaga sa kanya. Kinabukasan, maagang nagising ang barkada. Ang sikat ng araw ay malambing na dumadampi sa kanilang mga mukha habang unti-unting bumabangon mula sa malalim na tulog. Si Migs, gaya ng nakagawian, ang unang bumangon at nag-ayos ng gamit. Pagtingin niya sa paligid, nakita niya ang kanyang mga kaibigan, si Marco, na mahimbing pa ring natutulog na parang bata, si Ella na yakap ang itinerary na parang unan, si Tessa na mahigpit pa ring hawak ang kamera, at si Rico na may nakabukas pang bibig sa pagtulog. Napangiti si Migs. Grabe, kahit may mga aberya, ang saya pa rin natin. Tahimik muna siyang naupo sa gilid ng kama. Ninanamnam ang katahimikan ng umagang iyon. Ang hangin mula sa bintana ay malamig at sariwa, at may halong amoy ng bagong lutong kape mula sa kusina sa ibaba. Isa-isa nang bumangon ng iba. Si Marco, syempre, agad na napabalikwas nang marinig ang salitang almusal. Marco, wait, may amoy longganisa. Hindi pwedeng palampasin yan. Rico, wow, alarm clock ka na naman nagawa sa tiyan. Ella, good morning everyone. Last day natin. Pero sana hindi ito ang last trip. Tessa, agreed. Next time, less booking stress please. Bumaba silang lahat sa maliit na dining area. Doon sinalubong sila ni Aling Nena na may mainit na kape, sinangag, itlog at longganisa. Aling Nena, kumain na kayo mga anak. Libre ulit yan. Ang saya nyo kasi. Migs, salamat po ulit Aling Nena. Promise, babalik kami dito. Habang kumakain, nagtatawanan sila tungkol sa lahat ng nangyari. Ang pagkasira ng van, ang ghost reservation ni Ella, ang pagkain ni Marco kahit sa ulan, at ang water fight sa falls. Rico, guys, aminin nyo, kung perfect ang trip natin, boring siguro to. Ella, okay fine. I admit, hindi lahat kailangan planado. Minsan, mas masarap pag may surprise. Marco, basta hindi surprise na walang pagkain. Tessa, Marco, kung apocalypse man, ikaw ang dahilan kung bakit di tayo magugutom.
Muling naghalakhakan ng buong grupo. Matapos ang almusal, nag-impake na sila at nagpasalamat kay Aling Nena. Bago sila umalis, binigyan sila ni Aling Nena ng tig-isang maliit na keychain na may ukit na salamat sa pagbisita. Aling Nena, para maalala ninyo na kahit maliit ang lugar na ito, pwede kayong makahanap ng malalaking alaala. Migs, salamat po. Hindi po namin ito makakalimutan. Sumakay na sila sa van at nagsimula na ang pag-uwi. Habang nagmamaneho si Migs, napansin niyang mas tahimik ang grupo kumpara sa unang araw. Hindi dahil wala silang sigla, kundi dahil ninanamnam nila ang bawat sandaling natitira. Sa likod, si Marco ay nakapikit pero ngumunguya pa rin ng chichirya. Si Ella ay tahimik na nakatingin sa labas ng bintana, habang si Tessa ay pinaglalaruan ang mga kuha niyang litrato. Si Rico naman ay nakikinig ng tugtog at bahagyang sumasabay sa pagkanta. Sa kalagitnaan ng biyahe, biglang nagsalita si Migs. Migs, alam nyo guys, hindi ko alam kung bakit, pero parang ang gaan-gaan ng pakiramdam ko ngayon. Ella, ako rin. Parang kahit may mga nangyaring mali, naging tama pa rin lahat. Tessa, kasi hindi perpekto ang adventure kung walang konting sablay. Marco, at walang gutom. Rico, at walang tawa. Tahimik silang lahat sandali bago muling nagsalita si Migs. Alam nyo, sa trip na ito ko lang ulit naramdaman kung gaano kahalaga yung simpleng moments. Hindi natin kailangan ng mamahaling hotel o bonggang plano. Basta magkasama tayo, sapat na. Napangiti ang lahat. Kahit si Ella, na laging nakatutok sa itinerary, ay tumango. Ella, promise next time, mas konti na ang listahan ko. Siguro, half lang. Rico, half? Progress na yan. Habang papalapit sila sa syudad, muling sumikat ang araw ng mas maliwanag. Parang sinasabi nitong kahit tapos na ang biyahe nila, dala nila ang liwanag ng trip na ito. Pagdating sa kanilang usual na tambayan para magpaalam sa isa't isa, huminto ang van. Migs, so, hanggang dito na lang ulit mga kaibigan. Marco, bitin. Tessa, don't worry, next trip, mas matindi. Ella, oh, pero next time ako pa rin ang magbubuk. Rico, pero Ella, double check mo muna. Nagtawanan silang lahat bago nagyakapan. Habang naglalakad si Migs pa uwi, napatingin siya sa langit. Naalala niya ang bawat tawa, bawat pagkakamali, at bawat simpleng sandali sa biyahe. At doon niya napagtanto, minsan, ang pinakamagandang kwento ay yung hindi natin sinusulat, kundi yung hayaan lang nating mangyari. At sa huling paghinga ng malalim, napangiti siya. Dahil alam niyang hindi iyon ang huling road trip nila, kundi ang simula pa lang ng mas marami pang masasayang kwento. At diyan nagtatapos ang masayang road trip ni Migs at ang kanyang barkada. Isang simpleng biyahe na nagturo sa kanila, at sa atin na rin. At sa bawat tawanan, sa bawat maliit na aberya, at sa bawat sandaling magkasama, doon natin natatagpuan ang totoong halaga ng paglalakbay. Kaya kung sakaling mapunta ka sa gitna ng isang hindi planadong sitwasyon, alalahanin mo ang kwento nila at matutong ngumiti, tumawa at magpasalamat. Heto na ang huling kwento ngayong gabi. Isang mumunting paalala ng kapayapaan at kabutihan. Pumikit ka na, huminga ng malalim, at hayaan mong ang huni ng kwentong ito ang maghatid sa iyo sa mahimbing na pagtulog. Ngayong gabi, isasama kita sa biglaang bakasyon ko sa Baguio. Bago yun, huwag mong kalimutang mag-subscribe dahil marami pa tayong magagandang kwento sa mga susunod na araw. Ngayon sisimulan ko na ang kwento, kaya humiga ka na. Ipikit ang mga mata,
at hayaang dalhin ka ng kwentong ito sa isang lugar na puno ng kapayapaan. Noong araw na yun, umuulan. Yung tipong ambon lang nung una pero naging malakas na ulan na rin kalaunan. Nakaupo ako sa maliit kong kwarto, tahimik. Tinitigan ko lang ang kisame. Pakiramdam ko, hindi na ako makahinga. Naramdaman ko na lang na pagod ako. Hindi ko alam kung sa trabaho ba yun, sa dami ng iniisip, o baka naman sa bigat ng puso ko. Basta gusto ko lang huminga. Parang gusto ko lang biglang mag-impake at umalis. Kahit saan, basta malayo sa ingay, sa gulo, sa paulit-ulit na problema. Kaya ayun, kinuha ko ang cellphone ko, nag-search ng bus ticket. Manila to Baguio. Click. Book. Bayad. Wala man lang plano. Bigla lang talaga. Natawa nga ako sa sarili ko. Sabi ko, bahala na. Baka ito ang pahinga na kailangan ko. Alam mo yung feeling na nagmamadali, pero hindi naman talaga. Nilabas ko yung luma kong backpack na lagi ko lang tinatabi. Tapos kung ano-ano lang ang nilagay ko. 2 shirt, 1 jacket kasi alam kong malamig sa Baguio, tsinelas, toothbrush, charger. Hindi ko na inisip kung ano pa ang kulang. Hindi ko na rin inisip kung may naiwan ako. Ang mahalaga, makaalis, makalayo, makahinga. Habang inaayos ko yung bag, naririnig ko pa rin ang patak ng ulan sa bubong. Tik, tik, tik. Parang sinasabayan ng tibok ng puso ko na excited pero kabado. Anong gagawin mo doon mag-isa? Tanong ng isip ko. Pero sinagot ko rin ang sarili ko. Wala. Maglalakad lang. Magkakape. Magpapalamig. Magpapahinga. Minsan, kailangan mo lang talagang paalalahanan ang sarili mo na okay lang mag-isa. Okay lang maging selfish kahit minsan. Maya-maya, gabi na. Bitbit ang maliit na bag. Lumabas na ako ng bahay. Tahimik sa labas. Basa ang kalsada. Maingat akong naglakad papunta sa sakayan. Pagdating ko sa bus terminal, may kaunti pang tao. May ilan na nakaupo na. May ilan na nakatayo at tila antok na. Ako? Tahimik lang akong umupo sa pinakadulo ng waiting area. Huminga ako ng malalim. Para bang doon pa lang, nabawasan na ng kaunti ang bigat. Pinagmamasdan ko yung ibang pasahero. May pamilya, may magkasintahan, may magkaibigang nagtatawanan, at may katulad kong mag-isa lang. Hindi lang pala ako, sabi ko sa sarili ko. Marami rin palang may bigla ang lakad. Hindi nagtagal, tinawag na ang trip pa Baguio. Umakyat na kami isa-isa sa bus. Doon ako umupo sa window seat. Gusto ko kasi makita ang daan, ang ilaw, at ang ulan. Parang relaxing sa mata yung mga ilaw ng sasakyan na kumikislap sa basang kalsada. Habang bumubusina ang bus paalis, sumandal ako sa upuan. Nilabas ko ang earphones ko. Pinatugtog ko yung playlist ko na puro acoustic. Yung tipong instrumental na gitara lang, tahimik, walang lyrics. Para lang akong hinahaplos sa tenga. Ilang oras ang biyahe. Mahaba pero hindi nakakainip. Kasi panay tanaw lang ako sa bintana. Sa mga stoplight, sa mga nagmamadaling tao, sa mga billboard na tulog na rin sa dilim ng gabi. May mga dumadaan ding mga alaala. Naalala ko, yung huling bakasyon ko, matagal na pala, noon pa. Lagi na lang trabaho, bahay, trabaho ulit. Hindi ko na nabibigyan ng break ang sarili ko. Kaya ngayong nakaupo ako dito, papuntang Baguio, parang gusto kong palitan lahat. Gusto kong bigyan ng sarili ko ng bagong simula kahit isang araw lang. Habang umaakyat na ang bus sa zigzag na daan pa Baguio, ramdam mo na ang lamig. Kahit sarado ang bintana, parang may malamig na hangin na sumasama sa paghinga ko. Tumingin ako sa katabi kong upuan, walang tao. Mas gusto ko nga na wala. Solo trip talaga. Inilagay ko ang bag ko sa tabi ko. Niyakap ko ang jacket ko.
Nakaramdam na rin ako ng antok. Sa labas, parang naglalaro ang ulan sa ilaw ng headlights. Lahat basa, lahat tahimik, lahat kalmado. Habang pinipilit kong ipikit ang mga mata ko, napaisip ako, bakit nga ba ganito? Bakit masarap mag-isa minsan? Siguro kasi, kapag mag-isa ka, mas maririnig mo ang sarili mo. Mas mararamdaman mo kung ano ba talaga ang gusto mong gawin. Mas kaya mong umiyak kung kailangan. Mas kaya mong ngumiti kahit walang nakakita. Hindi lahat ng lakad kailangan may kasama. Hindi lahat ng pahinga kailangan may ka-table ka na kape. Minsan, ikaw lang at ang malamig na hangin, sapat na. Bago tuluyang ipikit ang mga mata ko, bumulong ako sa sarili ko. Bukas, pagdating ko doon, wala akong gagawin na plano. Lalakad lang ako. Kung saan ako dalhin ng lamig, doon ako pupunta. Kung anong makita ko, iyon ang tatandaan ko. Ang biglaang bakasyon ko, baka hindi para makita ang Baguio. Baka para makita ko ulit ang sarili ko na matagal ko nang hindi pinapansin. Huminga ako ng malalim. Pinakinggan ko ang tunog ng ulan sa bintana. Dahan-dahan kong ipinikit ang mga mata ko. Sabay ng bus na umaakyat sa maulap na kalsada. Sumasabay din ang puso kong umaakyat. Umaasa na sa pagdating sa Baguio. May maiwan akong bigat at may makuhang bagong simula. Tumilat ako ng dahan-dahan. Naramdaman ko agad ang lamig na parang yumakap sa buong katawan ko. Nasa bus pa rin ako. Nasa Baguio na pala kami. Malapit na raw bumaba, sabi ng konduktor. Sumilip ako sa bintana. Makulimlim ang langit pero hindi na umuulan. May mga pine tree na sa gilid ng kalsada. Naka-line up na parang binabati ang bawat dumadaan. Ang sarap sa mata. Para kang pinapakalma agad. Dahan-dahan kong inayos ang bag ko. Suot ko na ang manipis kong jacket. Pero kahit manipis lang, sapat na para damhin ang lamig. Parang ang sarap ng kape. Pagbaba ko ng bus, bumungad agad ang malamig na simoy. Yung tipong dumampi sa pisngi mo na parang may kasamang bulong. Pahinga ka muna. Huminga ako ng malalim. Ang halimuyak ng hangin sa paligid. Amoy pine. Amoy bagong simula. Bitbit ang bag ko. Sumabay ako sa ibang pasahero na lumalakad papunta sa labas ng terminal. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta lakad lang. May maliit na convenience store sa tabi. Bumili ako ng mainit na kape. Instant lang pero mainit. Habang hawak ko ang cup, nilalaro ko ang usok na lumalabas. Ang init sa palad at lamig sa paligid. Ang sarap ng ganitong kombinasyon. Naglakad ako papuntang Session Road. Maaga pa kaya konti pa lang ang tao. May mga nagbubukas na ng tindahan. May amoy pandesal na sumisingaw mula sa isang bakery sa kanto. Pumwesto ako sa gilid ng isang flower box. Umupo saglit habang iniinom ang kape ko. Tinititigan ko ang kalsada. May dumadaan na jeep. May ilan ding estudyanteng nagmamadali. May nagwawalis sa sidewalk. Simple lang. Pero ang sarap sa mata. Nilabas ko ang maliit kong notebook. Gusto ko lang isulat. Unang dampi ng lamig sa Baguio. Salamat. Matapos maubos ang kape ko, niligpit ko ang cup. Lakad ulit. Wala akong direksyon. Gusto ko lang makita kung anong meron. Sa tabi, may mga nagtitinda ng prutas, mansanas, oranges, strawberry. Bumili ako ng 3 pirasong strawberry kahit alam kong mamaya pa ako kakain. Para lang may kasama akong matamis habang naglalakad. Habang naglalakad, napansin ko ang mga lumang bahay, mga lumang signage na parang may kwento. Lahat dito may kasaysayan. Pakiramdam ko, ako lang ang walang plano. Pero okay lang. Habang nag-iikot, nakaramdam ako ng gutom. Napadaan ako sa isang maliit na karinderya sa gilid. Simple lang. May tapsilog, may kape,
may sabaw. Pumasok ako at umorder ng mainit na goto. Umupo ako sa pinakagilid, tahimik. May dalawang matatanda sa kabilang mesa na nagkukwentuhan tungkol sa anak nila sa Maynila. May isang estudyante sa harap ko, tulog pa, habang nakasubsob sa bag niya. Dumating ang goto ko, mainit, simple, pero ang sarap sa pakiramdam. Habang kumakain ako, tinitingnan ko ang usok ng sabaw. Para akong bumabalik sa pagkabata. Naalala ko kung paano kami kumakain ng goto tuwing umuulan sa amin. Walang sosyal na pinggan, walang mahal na kutsara, pero punong-puno ng init at alaala. Nang palabas na ako ng karinderya, may matandang nagtanong kung taga saan daw ako. Sabi ko, taga lungsod po. Bigla lang po akong umakyat dito. Ngumiti siya. Sabi niya, mabuti yan. Minsan talaga. Kailangan mo lang ng malamig na simoy para mahimasmasan. Ngumiti ako pabalik. Simple lang yung palitan ng salita. Pero parang may nabunot na tinik sa dibdib ko. Lumakad pa ako hanggang makarating sa botanical garden. Hindi ko alam kung bakit doon ang punta ko. Siguro dahil gusto ko lang ng mas maraming tanim, mas maraming hangin. Pagpasok ko, konti lang ang tao. May ilang nagpipicture, may ilang nakaupo lang. Ako, umupo rin sa isang bakanting bench. Nilabas ko ang strawberry na binili ko kanina. Isa-isa kong kinakain habang tinitingnan ang mga bulaklak. Tapos, umikit ako sandali. Pinakinggan ko ang hangin. Pinakinggan ko ang tunog ng dahon na hinahampas ng simoy. Ang sarap sa tenga. Wala kang maririnig na busina. Wala kang maririnig na reklamo. Tahimik. Habang nakaupo ako, may batang dumaan. Nakangiti. May hawak na maliit na lobo. Kumaway siya sa akin. Kumaway din ako pabalik. Sa simpleng ngiting yun, pakiramdam ko pinapaalala sa akin na tama lang tong ginagawa mo. Pahinga lang. Hindi ko na malayang ang tagal ko na palang nakaupo. Pero okay lang. Wala naman akong hinahabol. Sabi nga nila, sa Baguio, masarap ang mabagal. Bago ako lumabas ng botanical garden, huminga ako ng malalim. Nakatingin ako sa mga pine tree na nakapaligid. Parang may mga lihim silang binubulong, pero hindi mo maintindihan. Ang alam mo lang, kalmado ka. Lumabas ako na magaan ang loob. Kahit alam kong marami pa akong iniisip sa Maynila, dito, wala muna. Dito, ako muna. Bumalik ako sa Session Road. Ngayon, medyo marami na ang tao. May mga turista na may bit-bit na paper bag ng pasalubong. May mga estudyanteng kumakain sa fast food. May mga foreigner na nakangiti habang kumukuha ng litrato. Ang saya lang pagmasdan. Sa tabi, may maliit na coffee shop. Pumasok ako, umorder ako ng hot chocolate. Umupo ako sa tabi ng bintana. Tinititigan ko ang mga ilaw sa labas habang umiinom. Walang cellphone. Walang mahabang chat. Walang email na sinasagot. Ang sarap pala ng ganitong moment. Yung ikaw lang at yung simpleng tasa ng tsokolate. Habang nakaupo ako, napaisip ako, bakit ba lagi tayong nagmamadali? Bakit ba parang lagi tayong may hinahabol? Dito sa Baguio, parang sinasabi ng bawat simoy ng hangin na, slow down, take your time, mahaba pa ang buhay. Lumabas ako ng cafe na magaan ang loob. Hindi pa gabi, pero ramdam mo na ang lamig. Bumili ako ng mais na nilaga sa gilid ng kalsada. Simple, pero ang sarap-sarap. Lalo na pag malamig ang panahon. Bit-bit ang mais. Bumalik ako sa transient room na nibook ko online. Simpleng kwarto lang. May maliit na kama, may bintana, may maliit na mesa. Pero para sa akin, parang 5-star hotel na. Umupo ako sa kama. Tinititigan ko ang mais na hindi ko pa nauubos. Nakangiti ako mag-isa.
Sabi ko sa sarili ko, salamat Baguio. Ang sarap ng unang dampi ng lamig mo. Humiga ako ng dahan-dahan. Pumikit. Pinakinggan ang mahinang tunog ng hangin na pumapasok sa bintana. Maya-maya, nakatulog na rin ako. Bukas, bagong araw na naman. Bagong lakad. Bagong simoy. Dumilat ako ng dahan-dahan. Ramdam ko pa rin ang lamig sa loob ng maliit na kwarto. Tiningnan ko ang maliit na kurtina na unti-unting tinatamaan ng liwanag ng umaga. Huminga ako ng malalim. Ang sarap ng pakiramdam na wala kang alarm clock na sumisigaw. Walang mahabang listahan ng gagawin. Wala kang dapat habulin. Nag-inat ako. Tumayo. Lumapit sa bintana. Binuksan ko ito ng kaunti. Pumasok agad ang malamig na hangin. Amoy pine. Amoy bagong simula. Ang sarap lang talagang huminga. Nag-ayos ako ng konti. Suot ko pa rin ang jacket ko kagabi. Nilabas ko ang bag at sumimangot ng konti kasi kulang na ako sa malinis na shirt. Pero okay lang. Balewala ang forma kong pahinga ang kapalit. Lumabas ako ng transient. Lakad lang ulit. Hanap ng makakainan. May nakita akong maliit na tapsilogan sa kanto. May signage na hand-painted pa. Medyo kupas na pero ang charm nandun. Umorder ako ng longsilog at mainit na kape. Umupo ako sa pinakagilid, katapat ang maliit na bintana kung saan kita mo ang kalsada. Habang hinihintay ko ang order, pinagmamasdan ko ang mga tao sa labas. May mga estudyanteng naglalakad. May mga nagbubuhat ng gulay papuntang palengke. Ang buhay dito, simple, pero buhay na buhay. Dumating ang longsilog ko. Mainit, usok palang ulam na. Sinawsaw ko ang longganisa sa suka na may bawang. Ang sarap. Lalo na pag malamig ang paligid. Matapos kong mag-almusal, nagtanong ako sa tindera kung saan pinakamalapit na makakakita ng strawberry farm. Sabi niya, medyo malayo raw pero may maliliit na tindahan ng strawberry taho malapit sa park. Sabi ko, okay na yun. Hindi naman ako naghahanap ng tourist spot talaga. Gusto ko lang malasahan ng strawberry na fresh. Lumakad ako papunta sa isang park na may mga nagtitinda ng strawberry taho. Sa daan, napadaan ako sa mga stalls na may bulaklak at pasalubong. Tiningnan ko lang pero hindi muna ako bumili. Wala pa ako sa mood mamili. Gusto ko lang maglakad at magpalamig. Pagdating ko sa park, nakita ko agad si Kuya Taho. Nakangiti siya. Bit-bit ang 2 balde ng taho sa balikat. Lumapit ako. Isang strawberry taho po, sabi ko. Ngumiti siya. 100 piso po, sir. Natawa ako. Mahal na pala ngayon pero okay lang. Worth it. Pinanood ko siya habang nilalagay ang mainit na taho sa cup. Sinasahugan ng fresh na strawberry syrup. Pagkaabot sa akin, nagpasalamat ako. Umupo ako sa malapit na bench. Tinikman ko agad. Ang sarap. Ang init. Ang strawberry, fresh na fresh. Parang ang sarap damhin na dito mismo sa Baguio ko ito kinakain. Hindi siya kagaya ng instant na nabibili sa mall. Iba yung vibe kapag nandoon ka mismo. Habang nakaupo ako, may isang lalaki na mukhang kaedad ko rin ang umupo sa kabilang dulo ng bench. May bit-bit siyang camera. Tiningnan niya ako, ngumiti siya. Solo trip ka rin? Tanong niya. Oo, sabi ko. Pareho pala tayo. Ako naman, bigla ko lang naisipang mag-photowalk dito. Parang ang gulo kasi sa Maynila. Tumango ako. Oo nga. Parang dito, kahit wala kang gawin, magaan sa dibdib. Nagkwentuhan kami ng kaunti. Sabi niya, freelance photographer daw siya. Minsan pagpagod, umaakyat siya dito. Kahit mag-isa lang, kahit walang kliyente. Ang sarap pala ng may makakwentuhan na random. Hindi nyo kilala ang isa't isa pero parang magaan. Walang judgment. Wala kang kailangang patunayan. Nag-share pa siya ng ilang shots na kinunan niya kanina.
Mga close-up ng bulaklak, mga tao sa park, mga pine tree. Ang gaganda. Pag alis niya, naiwan akong mag-isa sa bench. Nilabas ko ulit ang maliit kong notebook. Isinulat ko lang, minsan, kahit sino pwedeng maging sandali mong kaibigan. Pwede mong ibuhos ang pagod mo at pagkatapos, bitawan. Nakangiti akong tinititigan ang natitirang taho sa cup. Ang daming pwedeng matutunan sa simpleng upo sa park. Matapos ang taho moment, nilakad ko ang daan papunta sa maliit na view deck sa park. Doon, tanaw mo ang bundok at mga bahay na parang mga blocks na pinagdikit-dikit. May nakatambay na 2 lolo. Tahimik lang sila. Minsan nagpapalitan ng kwento. Tumayo ako sa tabi nila. Hindi kami nag-usap pero parang ayos lang. Iba yung comfort minsan ng tahimik na presensya ng iba. Huminga ako ng malalim. Pinikit ko ang mata ko habang naririnig ko ang kaluskos ng mga dahon sa hangin. Ang sarap sa tenga. Wala kang maririnig na busina. Wala kang maririnig na sigawan. Ang maririnig mo lang ay ikaw. Bumaba ako mula sa view deck. Habang naglalakad, napadaan ako sa mga ukay-ukay sa gilid. Hindi ko naman talaga balak bumili, pero napapahinto ako kasi ang cute ng mga lumang jacket. May isang vintage na jacket na kulay pula. Tiningnan ko lang. Siguro sa huli babalikan ko. Mabilis lumipas ang oras. Gabi na agad. Bumili ako ng simpleng dinner sa tabi. Pares at kanin. Take out lang. Bumalik ako sa transient room ko. Pagpasok ko, ang sarap ng pakiramdam na kahit maliit ang kwarto, pakiramdam ko safe ako. Inilapag ko ang pagkain sa maliit na mesa. Binuksan ko ang bintana. Pumasok ang malamig na hangin. Habang kumakain ako, nakatingin ako sa malayo. Wala akong kausap. Wala akong cellphone sa kamay. Pero hindi ako malungkot. Pagkatapos kumain, humiga ako. Hawak ang notebook. Isinulat ko, masarap palang magpahinga. Masarap palang mawala ng plano. Masarap palang mag-isa kung alam mong sinasamahan ka ng malamig na hangin at tahimik na paligid. Isinara ko ang ilaw. Bukas ang bintana. Naririnig ko ang huni ng kuliglig. Ramdam ko ang simoy ng pine tree. Pinikit ko ang mga mata ko. Bumulong ako sa sarili ko. Bukas ulit. Baka mas makilala ko pa ang sarili ko. Pagkatapos kong kumain ng pares na binili ko kanina, inayos ko ang mesa. Tinapon ng plastic, niligpit ang mga tissue. Huminga ako ng malalim habang nakaupo pa rin sa maliit na silya sa tabi ng bintana. Binuksan ko ang bintana ng bahagya. Pumasok ang malamig na simoy. Ang lamig na, parang niyayakap ka. Hindi para manginig ka sa ginaw, kundi para aluin ka. Ang mga ilaw sa labas, malayo. Pero ang ganda nilang pagmasdan. Maliit na ilaw ng mga bahay sa bundok, parang bituin sa lupa. May tunog ng sasakyan paminsan-minsan, pero malayo. Hindi istorbo. Mas gusto ko nga may konting ingay. Parang nagpapaalala na may buhay pa rin kahit gabi na. Sa sulok ng kwarto, may maliit na kettle na kasama sa transient. Napansin ko ito kanina pero hindi ko pinansin. Ngayon, naisip ko magpakulo ng tubig. Binuksan ko ang sachet ng simpleng tsaa na binili ko sa tindahan kanina. Yung mura lang, walang special flavor. Pero para sa akin, sapat na. Habang hinihintay kong kumulo ang tubig, pinakikinggan ko ang mahina pero paulit-ulit na tunog ng kettle. Tik, tik, tik. Hanggang sa biglang click, tanda na kumulo na. Nilagay ko ang tsaa sa cup. Sinabayan ko ng konting asukal. Hinawakan ko ang tasa. Dinala ko sa tabi ng bintana. Umupo ako sa sahig. Sandala ng dingding. Hawak ang tasa ng mainit na tsaa. Nakatanaw lang ako sa dilim.
Hindi ko makita ang kabuuan ng bundok, pero ramdam ko na nandyan lang sila. Hindi umaalis. Kahit nakatago sa ulap, nandyan lang. Nilasahan ko ang tsaa. Mainit. Simpleng lasa. Hindi matamis, hindi mapait. Sakto lang para sa malamig na gabi. Habang humihigop ako, bumabalik sa isip ko ang mga nangyari ngayong araw. Yung biglaang pag-akyat ko dito, yung simpleng longsilog kaninang umaga, yung strawberry taho, yung random na photographer na nakausap ko sa park. Lahat simple lang. Wala naman talagang malaking nangyari. Pero pakiramdam ko, lumuwag ang dibdib ko. Napaisip ako, ganito pala yun. Kapag wala kang plano, doon ka mas natututo. Doon ka mas nakakakilala ng sarili mo. Hinawakan ko ang tasa ng mahigpit. Bawat lagok, parang tinutunaw niya ang lamig na naiipon sa loob ko. Hindi lang lamig ng bagyo, kundi lamig na galing sa mga bagay na matagal ko nang pinapasan. Nilabas ko ulit ang maliit kong notebook. Inilapag ko ito sa tuhod ko habang nakaupo sa sahig. Hawak ko ang ballpen na may pinutol na clip. Luma na pero okay pa. Isinulat ko, ang tahimik ng gabi. Pero dito ko naririnig ang lahat. Yung mga tanong ko na hindi ko masagot. Yung mga alaala na gusto kong bitawan. Yung mga plano na natutulog muna sa hangin. Ang sarap pala ng ganito. Mainit na tsaa. Malamig na hangin. Ako at ako lang. Inipon ko ang notebook sa tabi ko. Ipikit sandali ang mga mata habang nakakapit pa rin sa tasa. Huminga ng malalim. Parang gusto ko ng tuluyang matulog. Pero gusto ko pang namnamin ang tahimik na gabing ito. Sa labas, may humahampas na mahina ang hangin sa bintana. May kaunting langit-ngit ang bubong. Hindi nakakainis. Parang musika nga. Yung tipong tinutulugan mo habang dahan-dahang hinihili. Binuksan ko ulit ang notebook. Naalala ko bigla, matagal na akong hindi sumusulat ng sulat para sa sarili ko. Noon, ginagawa ko yun. Pero nang magkatrabaho, magka-busy, nalimutan ko. Sinubukan kong isulat, "Kamusta ka? Ang tapang mo ah. Bigla kang umalis, mag-isa, kahit takot ka. Sana kapag bumalik ka sa Maynila, dalhin mo ang lamig na ito sa puso mo. Hindi lahat ng problema dapat mong yakapin mag-isa. Pero kung mapagod ka ulit, tandaan mo, may bagyo kang babalikan. May malamig na hangin na laging handang umalalay." Natapos ko ang sulat. Maiksi lang, pero ang bigat niya sa akin. Inipit ko ang pahina. Pinikit ko ulit ang mga mata ko. Dahil malamig, inayos ko ang kumot. Payat lang, pero okay na rin. Nahiga ako sa kama. Nakasandal ang ulo sa maliit na unan. Bukas ang bintana ng kaunti para pumasok pa rin ang hangin. Ang sarap pala ng ganito. Simple lang ang kama, pero ang himbing ng tulog mo. Habang papikit na ang mga mata ko, bumabalik-balik ang mga alaala ko sa mga taong naiwan ko sa Maynila. Mga kaibigan, pamilya, kasamahan sa trabaho. Kung alam lang nila na ganito ako ka-peaceful ngayon, siguro matutuwa sila para sa akin. Pero alam ko rin na pagbalik ko, andun ulit ang gulo, andun ulit ang deadlines, andun ulit ang mahabang pila sa MRT. Pero ngayon, wala muna lahat yun. Dito muna ako. Dito lang ako sa ilalim ng malamig na gabi, kasama ang hangin na hindi nang iiwan. Bumulong ako. Salamat Panginoon. Salamat sa ganitong pahinga. Salamat sa malamig na hangin. Salamat sa katahimikan. Salamat kasi binigyan mo ako ng lakas na lumayo kahit saglit. Ramdam ko na unti-unti akong tinutulugan ng lamig. Pinikit ko ang mata ko ng tuluyan. Huminga ng malalim. Sinikap kong dalhin sa panaginip ang tanawin ng pine tree, ang tunog ng hangin, at ang lasa ng strawberry taho. Sa isip ko, bumulong ako sa sarili. Bukas ulit,
maglalakad pa ako. Mas kakilala pa kita sarili. Kung ikaw, nakikinig ka ngayon, sana nararamdaman mo rin ang lamig na ito kahit nasaan ka. Sana naririnig mo rin ang hangin na humahaplos sa bintana. Sana, kahit saglit, maipikit mo ang mata mo at maramdaman mong hindi ka nag-iisa. Dumilat ako ng dahan-dahan. Ang una kong naramdaman ay yung malamig na simoy na pumapasok sa maliit na bintana ng transient room ko. Hindi pa sikat ang araw pero may bahagyang liwanag na nagpapakita sa labas. Hinawakan ko ang kumot ko. Medyo masarap pa sanang matulog, pero naisip ko, sayang ang umaga sa Baguio kung hindi ko lalanguyin sa paglalakad. Umupo ako sa kama, inabot ko ang notebook ko. Binuklat ko yung sinulat ko kagabi. Binasa ko ulit ang sulat ko para sa sarili ko. Napangiti ako. Ang gaan sa loob. Nag-toothbrush ako gamit ang maliit na lababo sa kwarto. Inayos ko yung bag ko. Sinigurado kong dala ko ang maliit na wallet, cellphone, at notebook ko. Wala nang masyadong arte. Simpleng suot lang ng jacket at jeans. Tapos tsinelas. Bago ako lumabas, huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa buong kwarto. Ang liit lang niya, pero ang dami niyang binigay na tahimik na sandali kagabi. Pagbukas ko ng pinto, sinalubong agad ako ng malamig na hangin. Yung tipong malamig na nakakagising, pero hindi masakit sa balat. Pababa ako ng kalsada. May kaunti pang fog sa daan. At habang lumalakad ako, naririnig ko ang mga ibon na parang nagsasabing, "Good morning." May nakita akong maliit na karindere sa kanto. Hindi sosyal. Yung tipong may plastic na upuan at mesa. Pero amoy pa lang, panalo na. Umupo ako sa pinakadulo. Umorder ako ng mainit na lugaw at kape. Tamang-tama sa lamig ng umaga. Habang hinihintay ko ang lugaw, pinagmamasdan ko ang paligid. May mga estudyanteng naka-jacket at bonnet. May mga manang na nagtitinda ng walis tambo. May tricycle na dumadaan-daan. Dumating ang lugaw. Simple lang. May kaunting tinadtad na itlog at bawang sa ibabaw. Isinawsaw ko ang kutsara. Hinigop ang unang sabaw. Mainit sa lalamunan. Parang niyayakap ang sikmura ko. Naisip ko, ang sarap pala ng simpleng lugaw kapag malamig ang paligid. Habang kumakain, napansin ko ang matandang tindera. Nginitin ko siya. Lumapit siya saglit. "Taga saan ka, iho?" tanong niya. "Manila po. Bigla lang akong nagbakasyon dito," sagot ko. "Ah, mabuti yan. Ang Baguio, para sa mga gustong huminga," sabi niya sabay tawa. Napangiti ako. Sabi ko sa sarili ko, "Oo nga naman, humihinga ako dito." Matapos kong ubusin ang lugaw, uminom ako ng kape. Yung kape, instant lang. Pero dahil malamig ang hangin, ang sarap niyang inumin. Pinapainit niya ang buong katawan mo, kahit mababaw lang ang tasa. Bumaba ako ng kalsada na busog. Busog hindi lang ang tiyan kundi pati ang isip at puso. Naglakad ako papunta sa Ukay-Ukay area na napansin ko kahapon. Sikat ang Baguio sa mga thrift shop. Hindi ko naman balak mamili ng marami. Gusto ko lang maglibot, magtanong-tanong. Pumasok ako sa isang maliit na shop. Amoy tela na mabango at lumang hangin. Sa gilid, may mga jacket na makapal, may mga lumang pantalon, at may kung ano-ano pang vintage na gamit. May nakita akong pulang jacket. Yung nakita ko kahapon. Nilapitan ko ulit. Sinukat ko. Medyo maluwag pero ang sarap sa pakiramdam. Sabi ko, pasalubong ko na ito para sa sarili ko. Habang nagbabayad ako, tinanong ko si Ate Tindera, "Matagal na po kayong nagtitinda dito?" "Matagal na. Bata pa ako, nag-uukay na kami ng nanay ko. Ngayon ako na ang nag-aalaga dito," sabi niya. Ngumiti ako. Ang dami palang istorya ng mga simpleng tao dito.
Sa kanila mo mararamdaman na hindi mo kailangang magmadali para mabuhay. Pwede mo rin namnamin ang bawat hakbang. Matapos kong makabili ng jacket, lumakad ako papunta sa maliit na park. Umupo ako sa bench na may lilim. Nilabas ko ang notebook ko. Isinulat ko lang, isa-isahin mo ang biyaya kahit maliit. Lugaw na mainit, jacket na mura, hangin na malamig, ngiting hindi mo inaasahan. Bawat isa, nagpapagaan ng loob. Pinikit ko ang mata ko, huminga ng malalim. Ang sarap pakinggan ng katahimikan kahit may ingay ang paligid. Nilabas ko ang plastic bag na pinaglagyan ng jacket. Nilagay ko sa tabi ko. Hawak ko ang bag ko. Iniisip ko kung ilan na lang laman nito. Kaunti na. Pero ang puso ko parang puno na. Naisip ko, ang dami ko nang nabitawan dito. Yung bigat na dala ko pag alis ko ng Maynila. Parang naiwan ko na sa bawat kanto, sa bawat dampi ng lamig. Pinikit ko ulit ang mata ko. Isang-isa kong binilang. Ang simoy ng hangin kaninang umaga. Ang mainit na lugaw at kape. Ang ngiti ni Manang. Ang pulang jacket na ukay. Ang notebook na puno na ng munting sulat. Naisip ko, hindi pala kailangan ng mamahaling bagay para sumaya. Minsan, sapat na yung mga ganitong maliit. Hindi ko namalayan, mag-aalas 2 na ng tanghali. Ramdam ko ang sikat ng araw pero malamig pa rin ang simoy. Lumakad ako pa uwi sa transient room. Bit-bit ang pulang jacket. Nakangiti mag-isa. Pagdating ko, humiga muna ako saglit sa kama. Nilapag ang ukay-ukay sa tabi. Pinikit ko ang mata ko. Ang dami ko nang naikot pero hindi ako pagod. Parang nabubunot ang bigat sa bawat lakad. Bumulong ako sa sarili ko. Salamat Baguio. Sa simpleng umaga, pinuno mo ulit ang puso ko. Hindi man ako mayaman sa gamit, pero ang dami kong naipon na payapang sandali. Tumapa ako sa unan. Nakapikit, nakangiti. May hangin pa rin na pumapasok sa bintana. Ang sarap sa pakiramdam na wala kang hinahabol. Wala kang deadline. Wala kang dapat patunayan. Ikaw lang at ang malamig na hangin na yumayakap sa'yo. Pagdilat ko, alam kong ito na ang huling umaga ko sa Baguio para sa biglaan kong bakasyon. Hindi ko alam kung paano ko iisa-isahin lahat ng nangyari. Basta ang alam ko lang, ramdam ko sa dibdib ko na may bago akong dala pa uwi. Tumayo ako mula sa kama. Inayos ko ang kumot. Pinunasan ko ng kaunti ang lamesa kung saan ako madalas magsulat. Pinagmasdan ko ang maliit na bintana kung saan araw-araw pumapasok ang malamig na hangin. Nilabas ko ang bag ko. Isinilid ko ang pulang ukay-ukay jacket na pinili ko kahapon. Nilagay ko rin ang notebook ko na punong-puno na ng mga sulat para sa sarili. Ilang gamit lang talaga ang dala ko. Pero pakiramdam ko, ang bigat-bigat ng mga alaalang isasama ko pa uwi. Sa loob-loob ko, bumulong ako. Ang dami mong tinuro, Baguio. Salamat. Paglabas ko ng transient, hininga agad ang bumungad. Malamig pa rin ang simoy kahit sumisikat na ang araw. Sa bawat hakbang ko, tinitingnan ko ang paligid. Mga pine tree, mga luma at bagong bahay. Mga karinderyang tila nagpaalam na rin sa akin. Bumili ako ng pandesal sa maliit na bakery. Mainit pa. May usok pang lumalabas. Nilagay ko sa maliit na paper bag. Parang gusto kong may kaunting panghimagas habang nasa bus mamaya. Pagdating ko sa bus terminal, andun na ang ilang pasahero. Mga estudyante, mga nanay na may bitbit na bayong, mga magkasintahan na magka-holding hands. Lahat may kanya-kanyang kwento, kanya-kanyang uuwian. Umupo ako sa gilid habang hinihintay na makasakay. Nilabas ko ang notebook ko. Pinuklat ang pahinang halos mapuno na ng sulat. Isinulat ko, ang paalam, hindi naman laging malungkot.
Minsan, ito yung pahinga na alam mong pwede mong balikan. Ang Baguio, parang kaibigang tahimik, pero andun lang. Naghihintay kung kailan ka muling mapapagod. Sumakay na ako ng bus. Napili ko yung upuan sa may bintana. Mas gusto ko doon kasi gusto kong tanawin ang bundok habang paakyat pababa. Umupo ako. Nilagay ko ang bag ko sa kandungan ko. Binuksan ko ang paper bag ng pandesal. Kumagat ako ng kaunti. Mainit pa rin kahit lumamig na ang paligid. Ang sarap damhin na kahit pabalik na ako sa Maynila, bit-bit ko ang simpleng init na to. Unti-unting umandar ang bus. Tumitigil-tigil pa sa mga loading area pero kabadong hindi. Dahan-dahan lang. Parang sinasadyang ipaalala sa akin, hindi mo kailangan magmadali. Tinitingnan ko ang mga pine tree na unti-unti kong iniiwan. Yung mga bahay na akala ko ordinaryo lang. Pero ngayon parang may nakaukit na silang parte sa alaala ko. Sa bawat liko ng kalsada, pakiramdam ko unti-unti akong hinahaplos ni Baguio para hindi ko siya makalimutan. Wala akong iniwan na material na bagay doon. Wala akong biniling magagarbong souvenir. Pero yung mga maliliit na moment, lugaw, ukay jacket, strawberry taho, hangin na malamig, sila yung hindi mabibili kahit saan. Pinikit ko ang mata ko habang nasa bus. Naririnig ko ang tunog ng makina, yung mga gulong na lumalapat sa kurbadang daan. Habang nakapikit ako, binabalikan ko ang bawat lakad ko. Session Road, Botanical Garden, ukay-ukay, park bench, transient room. Lahat may tahimik na kwento. At sa likod ng bawat kwento naroon yung totoong natutunan ko. Minsan, kailangan mo lang talagang lumayo para maalala mo kung paano bumalik sa sarili mo. Binuksan ko ang cellphone ko. May isang kaibigan na nag-message. Uy, asan ka na? Magparamdam ka naman. Ngumiti ako. Nag-reply ako. Paakyat pababa ng bundok. Pauwi na ako. Kuwento ko pagbalik ko. Ang gaan sa loob na wala akong mabigat na pasalubong. Pero alam kong may mabigat akong kwento para sa mga kaibigan ko. Muli kong tinanaw ang bintana. Mas lumalayo na ang mga pine tree. Unti-unti nang nagbabago ang tanawin. Mula sa mga bundok, pababa sa mga mas matataas na gusali ng lowland area. Alam kong pagdating ko sa Maynila, andun ulit ang ingay, traffic, mga deadline. Pero alam ko rin na may maliit na bahagi ng puso ko na mananatiling kalmado. Yung bahaging natutong tumigil, kahit mabilis ang lahat. Nilabas ko ulit ang notebook ko. Kahit umuuga ang bus, nagsulat ako. Ang biglaang bakasyon ko sa Baguio. Hindi lang ito basta alis. Para siyang pahinga na nagturo kung paano bumalik. Kahit walang planong itinerary, nahanap ko kung sino ako. Kapag walang cellphone, walang meetings, walang ingay. At ang sarap palang may ganun. Habang malapit na kami sa lowlands, huminga ako ng malalim. Nagpaalam ako sa sarili kong paalam na pansamantala lang. Kasi alam kong babalik ako. Babalik ako kapag napagod ulit. Babalik ako kapag kailangan ko ulit ng lamig para tunawin ang bigat. At alam kong si Baguio, hindi niya ako isasara sa pintuan niya. Maghihintay lang siya, kasama ng malamig niyang hangin, pine tree, lugaw, at simpleng ukay jacket. Bumulong ako. Salamat sa biglaang lakad. Salamat sa bagong alaala. Salamat kasi, kahit sandali lang, natutunan kong hindi pala kailangan ng maraming bagay para makaramdam ng payapa. Minsan, sapat na yung malamig na hangin at isang basong kape. Maya-maya, tanaw ko na ang mga pamilyar na building ng Maynila. Naririnig ko ang mas maingay na busina ng mga sasakyan. Pero ayos lang. Kasi alam ko, bit-bit ko ang Baguio sa puso ko. Pagbaba ko ng bus, ramdam ko agad ang init. Iba talaga. Walang pine tree.
Walang fog. Pero habang hinahaplos ng mainit na hangin ang mukha ko, ngumiti ako. Kasi kahit ganito ang paligid, sa loob ko, malamig pa rin. May naiwan akong tahimik na espasyo para sa sarili ko. Espasyo na matutulog muna, pero handang bumalik kapag kailangan ko ulit magpahinga. Habang naglalakad ako palayo sa terminal, binulong ko sa sarili ko, hanggang sa muli, Baguio, salamat. Hindi ito ang huli. Alam kong babalik ako kapag tinawag ulit ako ng malamig mong hangin. At dito nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa pakikinig sa aking munting kwento. Ang biglaang bakasyon ko sa Baguio. Sana kahit papaano, naipadama ko sa iyo ang malamig na hangin, ang tahimik na sandali, at ang simpleng saya na hatid ng pahinga. Kung gusto mo pa ng ganitong kwento na nakaka-relax at makakatulong sa iyong unti-unting makatulog, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-share. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, sana lagi mong mahanap ang lugar kung saan ka pwedeng huminga at magpahinga. Matulog ka ng mahimbing. Magandang gabi.